Good morning guys. Meron na naman tayong Easter service ngayon na isang printer. Ang brand niya is Epson L5290. Yan. Tingnan natin kung ano yung problema niya. On natin. Yun. Kita ba? Yan. Inkpad needs service. Contact Epson. So, error 11. E11 yung code niya. So, ibig sabihin, puno na daw yung inkpad niya. So, kung puno, i-check natin yung inkpad niya doon sa likod. Dito sa likod meron siyang waste pad dito. Tingnan natin kung puno. Kung hindi pa, hayaan natin. Ang gagawin lang natin is i-reset lang natin. Okay, so ituturo ko sa inyo kung paano natin ito susolusyonan. Yan. Inkpad needs service. Yeah. Inkpad needs service. Contact Epson. Okay. Okay, so ituturo ko kung paano natin i-reset yung printer using the computer. Meron tayong na-download na resetter which is Epson L5290. Yan. Okay. So, open natin. Okay. Yan. Kita ba? Medyo zoom natin konti. Yan. Okay, so ang gawin natin is select natin yung model. As you see mga previous videos ko, meron ako mga previous videos kung paano mag-reset. Pero ito lang is yung model natin is L5290. Tapos piliin natin yung USB. Dapat yung printer ninyo is nakakonect sa computer para ma-detect na yung port natin. So yan, port niya is L5290. Then click OK. Tapos punta tayo sa particular adjustment mode. Tapos piliin natin yung waste ink pad counter. Yan. Tapos i-check natin yung main pad counter. Kita ba? Or medyo i-zoom natin konti. Yan. Tapos click natin yung check. Check natin kung totoo ba na puno. So yun, yung maximum natin na counter is 6,346. So na-meet niya, so almost 100% na. So yung mga ito, yung mga dalawang to, hayaan nyo na yan. Dito tayo mag-focus. So paano natin i-reset? I-check lang natin ito. Tapos i-click na natin yung initialize. Yan. Tapos sabi niya when the OK button is click, counter will be initialized. So initialize natin. Click OK. Tapos sabi niya please turn off the printer. So i-off natin yung printer. Yan. Off natin. Yes. Yan. Kapag na-off na, yan. Kapag na-off na, click natin yung OK. Tapos the waste pad counter has been initialized properly. So turn on the printer and click the check button to check the waste ink pad counter value. Okay. Click natin yung OK. I-on natin. Yan. Tingnan natin kung meron pa.
yung error. Yan. So, okay na. So, na-reset na natin yung printer. So, ang printer is gumagana na. Pero hindi na nagtapos doon. I-check natin. Double check natin. Yan. Click natin ulit to. Check natin kung na-reset. So, yun. So far, okay na. Meron na siyang error. Pero, okay na siya kasi nag-zero na siya dito. Check natin nga yung status. Tingnan natin. Okay na. So, pwede na tayong mag-print. Yan. So, pwede na tayong mag-print. Pero pagkatapos nyan, kailangan nating i-check yung waste pad niya kung puno o hindi. Kailangan natin i-check para maiwasan yung mag-overflow yung ink. Okay? So, paano natin i-check? Punta lang tayo sa likod ng printer. Yan, tingnan natin. Yan, yung likod nito. Meron siyang ano dito. Yan. Open natin. Yan. Ito yung waste pad niya. Waste pad tank niya. Waste tank. Proper name niya. So, i-open natin. Yan. Check lang natin kung puno. So far, hindi pa puno. Okay pa. As you can see, kapag igaganito ko, walang lalabas na ink. So, okay lang. Wag natin itong palitan or wag natin linisan. So, balik lang natin. Medyo magaan pa. So, ibig sabihin, hindi pa puno. So, ibalik lang natin. So, kapag ganun, okay. Pwede nating gamitin yung printer. Pero kapag puno, kailangan na nating palitan. Okay? So, yan. So, yun lang guys. Madali lang kung paano mag-reset ng printer. Yun yung kagandahan ng brand na Epson. Yan. Okay, so yun lang guys. And thanks for watching. Hope may natutunan kayo ngayong araw. Okay. Good morning guys. Meron na naman tayong Easter service ngayon na isang printer. Ang brand niya is Epson L5290. Yan. Tingnan natin kung ano yung problema niya. On natin. Yun. Kita ba? Yan. Inkpad needs service. Contact Epson. So, error 11. E11 yung code niya. So, ibig sabihin, puno na daw yung inkpad niya. So, kung puno, i-check natin yung inkpad niya doon sa likod. Dito sa likod. Meron siyang waste pad dito. Tingnan natin kung puno. Kung hindi pa, hayaan natin. Ang gagawin lang natin is i-reset lang natin. Okay? So, ituturo ko sa inyo kung paano natin ito susolusyonan. Yan. Okay, so ituturo ko kung paano natin
i-reset yung printer using the computer. Meron tayong na-download na resetter which is Epson L5290. Yan. Okay. So, open natin. Okay. Yan. Kita ba? Medyo zoom natin konti. Yan. Okay, so ang gawin natin is select natin yung model. As you see mga previous videos ko, meron ako mga previous videos kung paano mag-reset. Pero ito lang is yung model natin is L5290. Tapos piliin natin yung USB. Dapat yung printer ninyo is nakakonect sa computer para ma-detect na yung port natin. So yan, port niya is L5290. Then click OK. Tapos punta tayo sa particular adjustment mode. Tapos piliin natin yung waste ink pad counter. Yan. Tapos i-check natin yung main pad counter. Kita ba? Or medyo i-zoom natin konti. Yan. Tapos click natin yung check. Check natin kung totoo ba na puno. So yun, yung maximum natin na counter is 6,346. So na-meet niya, so almost 100% na. So yung mga yung mga dalawang to, hayaan nyo na yan. Dito tayo mag-focus. So paano natin i-reset? I-check lang natin ito. Tapos i-click na natin yung initialize. Yan. Tapos sabi niya when the OK button is click, counter will be initialized. So initialize natin. Click OK. Tapos sabi niya please turn off the printer. So i-off natin yung printer. Yan. Off natin. Yes. Yan. Kapag na-off na, yan. Kapag na-off na, click natin yung OK. Tapos the waste pad counter has been initialized properly. So turn on the printer and click the check button to check the waste ink pad counter value. Okay. Click natin yung OK. I-on natin. Yan. Tingnan natin kung meron pa yung error. Yan. So, okay na. So, na-reset na natin yung printer. So, ang printer is gumagana na. Pero hindi na nagtapos doon. I-check natin. Double check natin. Yan. Click natin ulit to. Check natin kung na-reset. So, yun. So far, okay na. Meron na siyang error. Pero, okay na siya kasi nag-zero na siya dito. Check natin nga yung status. Tingnan natin. Okay na. So, pwede na tayong mag-print. Yan. So, pwede na tayong mag-print. Pero pagkatapos nyan, kailangan nating i-check yung waste pad niya kung puno o hindi. Kailangan natin i-check para maiwasan yung mag-overflow yung ink. Okay? So, paano natin i-check? Punta lang tayo sa likod ng printer. Yan, tingnan natin. Yan, yung likod nito. Meron siyang ano dito. Yan. Open natin. Yan. Ito yung waste pad niya.
waste pad tank nya. Waste tank, proper name nya. So i-open natin. Yan. Check lang natin kung puno. So far hindi pa puno. Okay pa. As you can see, kapag igaganito ko, walang lalabas na ink. So okay lang. Wag natin itong palitan or wag natin linisan. So balik lang natin. Medyo magaan pa. So ibig sabihin hindi pa puno. Hindi pa puno. So ibalik lang natin. So kapag ganun, okay. Pwede nating gamitin yung printer. Pero kapag puno, kailangan na nating palitan. Okay? So yan. So, yun lang guys. Madali lang kung paano mag-reset ng printer. Yun yung kagandahan ng brand na Epson. Yan. Okay, so yun lang guys. And thanks for watching.